At ngayon guys, napagtanto na ho natin na totoo po ang sinasabi ni General Browner na meron hong binubuong destabilization effort laban ho sa ating pamahalaang gobyerno na si Pangulong PBBM, na mayroon hong basbas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paano ko nasabi guys? Umamin ho si Harry Roque. Kasi yung usapan kasi dito guys about sa ICC na tila baga bakit daw bigla ang naging iba ang ihip ng hangin at parang si Pangulong PBBM ay sumasang-ayon sa pagpasok daw ho ng ICC. But then later on, ni-reveal ho ni former spokesperson Harry Roque na kaya daw ho pumapayag si Pangulong PBBM na pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas dahil ho nakarinig si Pangulong PBBM sa kampo ng mga retired generals na nakikipag-usap ho dito kay former President Rodrigo Roa Duterte na bumubuo ho ng mata itong si former President Digong ng destabilization effort para ho sa ating administrasyon ngayon. Yan ho, na-reveal po ni Harry Roque. Ngayon, ito yung tanong ko kay National Security Advisor Anyo. Ngayon mo sabihin na misquoted itong si General Browner. Kasi guys, nung nalaman po ng sambayan ng Pilipino na meron hong binubuong destabilization effort laban ho sa ating mahal na presidente, hindi ho nalayo ang pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi marami hong mga sundalo ang may utang na loob sa ating presidente at marami pa ding contact kasi syempre 'di ba guys naging Chief General itong si Digong nung panahon niya at marami pa din siyang mga kontak sa mga kasundaluhan kaya hindi malabo nakasama ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang ginawa nga ho guys nitong itong tuta na si Anyo dito kay Kadigungan, sinabi niya na misquoted lamang ho si General Browner. Ngayon, sa video na ipapakita ko sa iyo, sabihin mong misquoted itong si General Browner. By the way guys, baka malito kayo, yung pinag-uusapan kasi natin dito guys, ni Harry Roque, yung topic niya dito, bakit bigla ang nag-iba daw ang ihip ng hangin about sa ICC. But then later on, nabanggit niya, ito, pakinggan nyo guys. Talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, nang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browner na de-stop. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRT. Ito po ang narinig ko sa bubuit ko ha. Iwa naman po itong aking bubuit. Yung bubuit niya, source niya yun guys. O, diba, lawyer, tapos gumagamit ng bubuit. Kakaloka, parang si Ka Eric lang din, ano? Coming from my source, ganito, ganyan. Anyway, going back sa ating topic. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD, ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang, wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Yun, wait lang. Cut lang muna natin guys ha. So sa madaling sabi, ganito. Sinabi ho ng source ni Harry Roque na meron daw hong kinakausap na mga retired military official, former official ng military, itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa kanilang pag-uusap, itong mga military official retired na to, mga former official military retired na to, meron hong iilan sa kanila na nag-splok, 'di ba?
labas ng kanilang conversation dito kay Pangulong PBBM at ni-reveal na meron hong binubuong destabilization effort itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So yun ho ang sabi ni Harry Roque according sa kanyang pananalita. So anyway, pakinggan pa natin. Makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distap. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Bakit? Sa tingin mo, lahat ng abogado sumusunod sa batas? Anyway, nakipag-usap ho si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga military bagkus hindi dahil daw sa destabilization kundi mahal niya daw itong mga former official ng military. How could you say so? Kasi wala ka naman dun sa conversation na yun. Paano mo nasabi na hindi yun yung topic nila? Kasi wala ka naman dun. Diba, Harry Roque? So, alam nyo guys, quote and quote, nandun na Diba? Yung usapang ICC napunta sa destabilization, na-reveal tuloy na meron nga binubuong destabilization. Ibig sabihin, itong pinalabas ni National Security Advisor, if I'm not mistaken, National Security Advisor Anyo, naghugas kamay lang pala kayo. Pinagtatakpan nyo ang pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte para kahit papano maging mabango pa din siya sa mamamayang Pilipino. Ito kasi yung target viewer ni Harry Roque. Mamaya maipagpatuloy pa natin ito guys. Alam nyo, yung target viewer ni Harry Roque is yung mga tatanga-tangang DDS. Diba na pag sinabi niya, maniniwala agad sa kanya without furthering research or alalahanin yung mga nakaraang mga history. So ngayon, connect the dots na lang guys. Nung September, if I'm not mistaken, si General Browner ay naglabas ng sentimento statement na meron hong, pakinggan nyo na lang yung sinabi ni General Browner. Marami po tayong naririnig ngayon, masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganitong mga movements. Maraming nag-encourage, hindi kaya ng individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. So huwag na tayo mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. O yan guys, sarinig nyo naman na sinabi ni General Browner na meron ngang binubuong destabilization effort laban ho sa ating presidente. At ang pinakamasaklap pa dito ay yung mga former military official. So it makes sense now. Kasi si Harry Roque na mismo ang nag-reveal. At ngayon mo sabihin, National Security Advisor Anyo, na hindi totoo at misquoted lamang itong si General Browner. Hugas kamay pa more. Hugas kamay pa more. See? Yan yung sinasabi ko na it's better to be silent na lang kaysa sa maingay na walang laman kasi ang nangyayari isa hong kapahamakan. Did you really get my point, guys? Tingnan nyo. ICC yung issue, ngayon na-reveal yung destabilization effort na binubuo pala ni former President Rodrigo Roa Duterte laban dito kay Pangulong PBBM. And kung pinapasok man ho ni Pangulong PBBM ang ICC sa bansang Pilipinas because of the issue na narinig niya, well, kasalanan nyo din naman yan. At saka first things first, dalawa guys.
yung magiging achievement natin dito. First, ma-achieve guys ng mga biktima ang hustisya na hinihingi nila. Pangalawa, mababawasan ang toxic na mga tao sa ating lipunan. See? Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.